mo akong patayin, nagmamakaawa ako. Pagmamakaawa ng isang babae. Nakalaunay wala ng silbi nang tumunog ang isang putok ng baril. Naligo sa pawis si Aya. Nang napabangon siya mula sa pagkakahiga, tila hinahabol niya ang kanyang hiningat na pahawak sa dibdib. Bumabalik na naman ang kanyang mga bangungot. At first, sinusubukan niyang kalimutan ang lahat patungkol doon. Pero bumabalik pa rin talaga sa kanyang isip. Mawawala lang saglit, ngunit muli na namang aatake nang hindi niya inaasahan. Heto na naman. Bulong niya sa sarili, habang pinupunasan ang sariling pawis gamit ang comforter. 3:00 na ng madaling araw, at kahit gustuhin niyang matulog nawala na siya ng gana. Dahil naniniwala siyang kahit bali-balik na rin pa man ang oras o panahon, babalikan pa rin siya ng bangungot. Ni hindi niya rin malaman kung bakit yun lumalabas sa kanyang mga panaginip. Suot ang kanyang jog outfit, lumabas siya ng kanyang unit. Nagsuot siya ng AirPods at nagpatugtog ng musika. Dapat 5:00 o 6:00 ito ginagawa. Ngunit ngayon napaaga dahil gusto niyang mawala sa isip niya ang bangungot niya kanina. Talagang sinusundan siya nito at hindi niya rin alam kung bakit. May gym sa tinutuluyan niya, ngunit masyado siyang maaga para gamitin yon. Mamaya pa rin namang 4:30, magbubukas yon kaya tumakbo na lang muna siya sa parke na malapit lang din sa unit niya, maging sa pinagtatrabahuhan niya. Ito ang gusto ni Aya. Ang magkalapit lang ang gusto niyang puntahan. Ang unit niya, ang parke, at ang pinagtatrabahuhan niya. Ngunit ang hindi rin magandang benefit niyon, nagiging 1 call away siya, kahit panaayos niya na ang lahat. May mga panahon pa rin talagang mali ang timing ng mga bagay. She planned to move out from her current unit. Gusto niya yung hindi masyadong 1 call away. Pero may parke pa rin matatakbuhan. Unfortunately, hindi lang nag-iisang parke sa syudad. Napahinto naman din si Aya sa isang bench. Hinihingal siya mula sa kakatakbo ng ilang laps. Umupo siya rito at huminga. Habol-habol pa rin niya ang hininga nang magangat siya ng tingin sa kalangitan. It's still dark and cold yet quite comforting. Ito yung tipong gusto niya kapag nagigising siya ng maaga o di kaya kapag binabangungot siya at may gusto siyang puntahan na nakakapagpakalma sa kanya. There is something in the dark, lalo na kapag sa kalangitan. Kinakalma siya nito at kasunod nun ay ang malamig na simoy ng hangin. And then she realized that it's 2 months before Burr months. Malapit na naman ang Pasko. Napapikit ng mata si Aya. Pinagsalikop niya ang mga kamay na tila pa parang humihiling sa kalangitan. Pero, yun nga ang ginawa niya. Ang humiling. Sana, kung ano mang nakalimutan ko sa nakaraan ko, sana bumalik. Tapos na ako sa kakatakbo para lang takasan ang bangungot na gumagambala sa akin. Whatever I had in my past, I hope to remember all of it now. Huminga pa ng malalim si Aya, saka binugayon sa kawalan nang matapos siyang humiling. Years ago, may nangyari sa kanyang hindi kaaya-aya. Nabaril siya at nakomatose ng ilang taon. Nagising na lamang siyang walang nagbabantay sa kanya. Ngunit bayad na mga bayarin nung nawalan siya ng malay. Ang mga doktor at nurses na may pilit itinatago ang katotohanan sa kanya. Ngunit nabubunyag din naman dahil hindi talaga siya matiis ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nasabihan siyang may 3 tama siya ng baril sa iba't ibang parte ng katawan, maliban sa parting madali siyang mamatay. At habang naaalala yon, walang ibang ginawa si Aya kundi magkunot noo. Hindi niya alam kung anong gustong patunayan ng killer niya. Dahil kung naiwasan din ang mga parating tutumba sa kanya sa madaling paraan, anong gusto nitong ipahiwatig? Bakit hindi siya patayin na lang agad? Anong gusto ng killer niya?
Nang buksan na ni Aya ang kanyang mga mata, saka na maumandar ang nasa isip niya. Just 2 more laps before I hit the gym. Ani Aya sa sarili. Kaya yun nga ang nangyari. Tumakbo ulit siya paikot sa parke hanggang sa bench. Gaya kanina, hiningal na naman siya kaya napaupo siya. And this time, it satisfied her. 4:00 na makabalik siya sa complex na tinutuluyan niya. Bumaling siya ng tingin sa gym. At sa hindi inaasahan, nakita niya nakabukas na ang mga ilaw nito. Ang aga naman. Tanong niya sa sarili. Ngunit hindi na siya masyadong nagreklamo. Pumasok sa loob ng gym, nakita kaagad niya ang palaging bantay doon. Kaya binati niya ito, saka nagsulat ng pangalan sa logbook. She immediately went for the treadmill. Slow pace lang ang pinili niya para hindi siya masyado mapagod dahil tumakbo na rin naman siya ng iilang laps doon sa parke kanina. Kaya nang matapos ang takbo niya sa treadmill, saka naman siya nagbuhat ng dumbbells. It's already 5:30 in the morning when she finished her gym routines. Dali-dali siyang bumalik ng kanyang unit at doon naligo para maghanda sa kanyang trabaho. Hindi na rin naging mahirap para sa kanya magluto dahil nakaset na ang kanyang no-rice healthy meal. Yun palagi ang binibili niya para kainin pag umaga. Sa tanghali at gabi naman, doon siya bumabawi ng pagkain ng kanin. At nang matapos niya ang pagkain, saka ring pagbaba niya ng parking lot. She drives a car. Yun ang asset na meron siya nang magising na siya mula sa pagkakakomatose. Matapos kasi siyang makarecover, saka rin ang pagbunyag ng doktor na may sasakyang iniwan sa kanya sa parking lot ng ospital. Masaka lang niya magagamit kapag maayos na ang kalagayan niya. At sino rin naman mag-aakala na kahit pa man nakomatose siya at nalimutan na nakaraan, magaling pa rin siya magmaneho. Para sa iba, medyo hindi yun makatotohanan. Ngunit kung ibabase naman sa medical explanation, posible yun dahil complex ang memorya ng tao at hindi lahat ng parte na nakalimutang memorya ay apektado. Good morning, Miss Ruiz. Yan ang palaging bungad sa kanya ng gwardya sa pinagtatrabahuhan niya. Bumati rin siya pabalik, saka naglakad patungo sa elevator para umakyat na sa kanyang opisina. Sa isang engineering company siya nagtatrabaho. Isa siyang sekretarya ng isang kilalang tao sa bansa. One of the most handsome and successful man in the Philippines. Si Anton Guerrero. Si Anton ay kilala sa taglay nitong galing pagdating sa engineering. Halos lahat ng hinahawakan nitong proyekto ay magaganda ang kinalalabasan at matatayog at hindi basta-basta nasisira ng anumang kalamidad. With that, people can tell why he retained the title as the successful yet handsome man in the Philippines. Mr. Ruiz, coffee? Ani Lian ang kanyang assistant secretary sa opisina. Hindi niya alam kung ba't meron siya nun. Ngunit sinabihan naman din siyang kailangan pa rin niya dahil dapat ang sekretarya may katulong kapag malaki ang panghahawakan na gawain. Naipaliwanag na sa kanya yon ng orientation nang magtrabaho na siya. Yes, please. Sagot naman niya na tinanguan ng assistant secretary niya bago lumabas sa office. Puro trabaho lang siya buong araw at tila kain lang ang pahinga niya. When it comes to work, strikto talaga si Aya. Dahil ang gusto niya ay dapat focus lang sa trabaho kung gustong makatapos kaagad. At yun nga ang palagi niyang motibasyon para makatapos agad at makauwi ng maaga nang bigla namang nagpatawag ng pribadong meeting ang kanyang boss na si Anton. Kumatok muna si Aya sa glass door ni Anton at sumilip. Nakita naman siya ng lalaki, kaya agad siya nitong sinenyasang pumasok. Hindi niya alam kung anong meron sa sistema niya. Ngunit sa kada magpapatawag talaga ng pribadong meeting si Anton sa kanya, tila automatiko na rin sa kanyang sistema ang umupo sa nag-iisang pang-isahang couch na kulay pula. Sa isip-isip niya baka ganito rin siya noon, kaya ganito na lang kasanay ang kanyang muscle memory. Pinapatawag niyo raw ho ako? Tanong ni Aya nang makaupo.
Ngumuso pa si Anton bago na pagdesisyon ng tumayo at pumunta sa harapan ng babae. Tumango ito at saka umupo sa bakanting upuan na nasa harapan ni Aya. Yep, I did. I have something to discuss with you pero bago yun. Anton took a long pause and gave Aya a concerned look. How are you these days? Ayos ka na ba? Wala na bang masakit? Kumunot naman ang noo ni Aya at napatawa. Sumampal siya sa ere habang humahagikik. It's weird to know that her boss was checking on her. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit maganda na rin kung ganon. At baka ngayon ang dahilan kung ba't patuloy pa rin ang good boss streak ni Anton sa field ng engineering business. Kasi selfless ito. Palaging inuuna ang kapakanan ng trabahador niya. Over ka naman sa pag-check sa lagay ko, boss. Pero ayun nga, sa kabutihang palad maayos naman. Wala nga lang ako maalala sa nakaraan ko. Pero naging mabuti naman din ang response ng katawan ko. May minsang parang sanay akong gawin ang bagay na hindi ko alam na magagawa ko pala. Muscle memory siguro. Tumango naman si Anton. Tila nasiyahan sa sagot ni Aya. Pero ano nga ba yung dahilan ba't pinatawag mo ako dito, boss? Pinatunog ni Anton ang dila sa loob ng kanyang bibig bago sinabi sa babae ang plano. I've seen your hard work these past few days, and I'm so amazed. Tila balik-alindog ka na nga talaga, Aya. Kaya naman gusto kong anyayahan ka sa resort ko. A 2 months leave. Pero sa resort ko, ikaw mananatili. Suhestyon ni Anton na ikinalaki ng mga mata ni Aya. Oh my goodness! Resort ni Boss Anton. Hindi makapaniwalang saad ni Aya sa sarili. Nakapunta na siya minsan sa resort ng lalaki. Ngunit hindi naman gaanong nagtagal dahil 1-day staycation lang yon. Kaya ngayong 2 buwan siyang mananatili doon? Bakit pa naman hindi, di ba? At saka ang resort ni Anton ay isang napakagandang lugar. Sa resort kasi ng lalaki ay hati ang water activities. May malaking pool sa loob para sa mga nagsistay na mga bisita sa hotel kung sakaling matipuhan nilang mag-night swimming. At may dagat naman din na accessible para sa lahat. At sa dagat na yun, makakahagilap ang mga bisita ng isang napakagandang sunset. Makikita nila kung paano magkakasundo sa gitna ang papalubog na araw at ang tubig ng dagat. Sa isiping yun wala nang pag-aalinlangan si Aya at tumango na kaagad. She was thankful about the offer. Kaya naman pagkatapos ng last-minute private meeting nila ng boss niya, nag-out na siya upang bumili ng kakailanganin niya. Pupunta siya ng mall. Hindi naman marami ang pinamili niya pagdating niya sa mall. Pumili lang siya ng swimwear, sunblock upang hindi siya mangitim, at magka-wrinkles, junk foods and drinks. Nasa mid-30s na ang edad niya. Ngunit hindi naman yun hadlang para magliwaliw siya. Hanggat wala siyang anak o asawa at single siya, bakit hindi, di ba? Pagkatapos bumili ng mga ganoong bagay, dumaan muna siya sa isang known na fast food chain. Nakilinya siya at nang siya na ang sunod, sinabi niya ang kanyang order. Matapos nun, pinayuhan siyang ihahatid na lang sa table niya na nasa 2nd floor kaya nagdala na siya ng numero. At habang patuloy siya naghihintay ng order, ay nakukulitan din siya sa anonymous number na siyang text ng text sa kanya. Hindi niya kilala yon pero naiengganyo naman siyang replyan ng bawat text nito. Para sa kanya, mabuti na rin para may pinagkakaabalahan siya. She doesn't know whether it's a boy or a girl. Pero isa lang ang alam niya. Ngumingiti siya kapag ito na yung nangangamusta sa kanya. Dahil noong lumipas ang ilang buwan simula nang magising siya, kaparehong numero na ang bumubungad sa telepono niya. Na siya ring bumubuhay sa kanya kapag nakakaramdam siya ng pagka-boring. At nang dumating na ang kanyang order, kumain na siya. Pinupuna ng pagkain ng tiyan niyang gutom na, pero at least nakabili na siya ng kakailanganin niya. Bukas ang simula ng alis niya. In short, 2 months and a half ang staycation niya sa resort ni Anton. OMG ka, Aya! Ang sexy mong tignan kapag ganyan ang suot mo. Puri sa kanya ng kaibigang si Taylor, na nasa ibang bansa. Tanging video call lang kasi muna ang ginagawa nila magkaibigan. Talaga ba? Oo, ano ka ba?
being in the 30s doesn't mean losyang na, no? At oh my gosh, kung ano yung kutis mo nung 20 pa tayo, ganun pa rin ang kutis mo hanggang nag-30 na tayo. Nahihiya talaga yung kutis ko sa ganda ng balat mo eh. Napatawa naman si Aya sa sinabi ng kaibigan. Ano ka ba? Morena ka pa rin no at hindi ka losyang. It's just that our skin changes as we age. Napaawang naman ang bibig ni Taylor nang marinig ang sinabi ni Aya. Ikaw pinaganda mo lang yung salita pero, hay nako. Nanlaki ang mga mata ni Aya saka napahagalpak ng tawa. Hoy, hindi. Ang sinasabi ko lang, natural lang talagang maging ganito yung skin natin. Ngumiwi naman ang kanyang kaibigan at nagkukunwaring nagtatampo. Change topic na nga lang, nakaka-bad trip eh. Ani Taylor, kailan ang punta mo sa resort ng boss mo? Bukas daw. Susunduin ako ng magmamaneho sa akin bukas ng umaga patungo sa resort ni boss. Excited nga ako eh. Di ba pinakita ko na sa'yo yung itsura nun? Ang ganda di ba? Namiss kong bumalik dun eh. Tila napaawang ang bibig ng kaibigan niya. Does she know? Tanong nito sa sarili. Matigas ang naging paglunok niya, na tila nagpapakaba sa damdamin niya. Alam mo na ba? Kinakabahang tanong ni Taylor. Bahagyang gumalaw ang ulo ni Aya, nakukuryoso sa tinanong ng kaibigan. Ang alin? Tila bumakas naman sa mukha ni Taylor ang ginhawa, na natiling kuryoso si Aya, ngunit hindi niya na yun inintindi pa. Para sa kanya, mas excited pa siya na makapunta sa resort ni Anton para sa staycation niya. Maaga rin siyang nagising. 4:00 pa lang, gising na siya. Home workout lang ang ginawa niya. Nagzumba? Dahil may internet naman sa loob ng unit niya. At nang katukin siya na mag-aatid sa kanya sa resort, nang sumapit ang 8:00, nakaligo na siya at nakabihis na. At nang makarating siya sa resort ng boss niya, nanumbalik muli ang kanyang pagkamangha. Nakangiti lang siya kahit pa na hindi pa siya nakakapasok. At mas lalo naman din siyang napangiti nang makapasok na siya doon. Her favorite spots are everywhere. At nakakuha na rin siya ng mga litrato noon. Kukuha pa ba siya ng litrato ngayon? Malamang oo. Malamang may mga pagbabago pa rin sa lugar na kailangan niyang makita. At hindi na nga siya nag-atubili, nilubos-lubos niya na ang pagkuha ng litrato. Ipapadala niya ito kay Taylor mamaya kapag nagka-oras siya. Pamilyar na rin siya sa magagandang lugar sa resort. Kaya hindi niya na rin kailangan ng magtutour sa kanya gaya nung una. Miss Ruiz, welcome! Sa boses na yon, napalingon agad siya sa likuran. Naroon ang isang babae, staff. At naroon din ang may-ari ng resort na bumungad sa kanya. Miss Ruiz, it's so nice to see you here. Napangiti naman siya ng matamis sa lumapit. Good morning, sir. Bati niya sa kanyang boss. Ngunit umiling lang din naman ito. You're on 2 months vacation. Don't call me sir. Just Anton. Naku, hindi. Nakakahiya naman po. Sobrang casual naman po kung tatawagin ko lang kayo sa pangalan lang. It's not. Bulong ng lalaki sa sarili, na mukhang narinig din naman yata ni Aya. Po? Mabilis namang umiling si Anton, saka ngumisi ng malapad. Sa kaloob-looban niya, ayaw niyang biglain ang babae. Dahil hindi pa nito lubusang naaalala ang nakaraan nito. Gusto niyang dahan-dahanin lang muna si Aya. Sa kabilang panig naman, nagtungo na sa kwartong binigay ni Anton sa kanya si Aya. Nagulat pa nga siya nang napagtantong malaki ang silid na yon kumpara nung unang dumalaw siya dito. Sa bagay, team building naman ang ganap noon, kaya naiiba sa ngayong nagbabakasyon siya. Nasabihan na rin siya na pwede na niyang gawin ang lahat habang nasa resort. Pinayagan siya ni Anton na gamitin ang kung ano niyang gustong gamitin
habang nananatili siya sa poder ng lalaki. Hindi nga niya malaman kung ba't 2 buwan siya pinagbabakasyon ng boss niya. Sobrang haba nun para sa kanya. She was about to step out when she heard kids outside, sa hallway. Kumunot ang noon niya habang napangisi. May mga batang bisita pala dito. Bulong niya sa sarili. Noon kasi walang masyadong bata sa resort. Puro mga matatanda lang. Mga in a relationship at mga single lang. Nasa 5 o 10 beses lang ang tansya ni Aya sa mga dumadayo na may dalang bata. At nang makalabas na siya, natigilan siya sa narinig. "Mommy!" Tawag ng isang bata. Napalingon siya sa batang tumawag nun. At nakitang sa kanya rin ang tingin nito. Mata sa mata pang inulit ang kaninang pagtawag na mommy sa kanya. Napangiti si Aya sa tumungo sa bata. Lumuhod pa siya para lumebel sa height ng batang babae. "Hello?" "Hi, mommy!" Maligayang sagot ng bata kaya kumunot ang noo niya. "Mommy?" Nagulat pa siya nang yakapin siya ng bata ng mahigpit. Ang yakap na yon ay may halong pangungulila. Saglit na napaawang ang kanyang bibig, pero kalaunan, may naramdaman siyang init sa kanyang puso na hindi niya rin maiwasang yumakap pabalik sa bata. "Baby, hindi naman ako ang mommy mo eh. Why do you call me that?" Nagtatakang tanong ni Aya sabay kalas ng yakap mula sa bata. Ngumusto naman ang bata. "Why are you saying that, mommy? You are my mommy, my long-lost mommy." "Jenny!" Biglang may dumating na isang batang lalaki na tila kasing edad lang ng batang babaeng yumakap sa kanya. Nang napatingin ito sa kanya, tila naluha din ang batang lalaki. "Kuya Brandon, I found mommy!" Sagot ni Jenny sa nakatayong batang lalaki. Gulat naman si Aya. Tila wala siyang maintindihan sa mga nangyari. Napapatanong siya kung ba't siya tinatawag na mommy ng mga ito. Bakit? "Jenny! Brandon!" Napalingon na lamang siya sa direksyon kung saan nanggaling ang boses ng kanyang boss. "Jenny! Brandon!" Nag-aalalang tawag na lalaki sa mga anak nito sa harap ni Aya. Tuluyan namang natigil si Anton nang makita ang sitwasyon ng mga bata at ni Aya. Ang mga bata ay may pangungulilas sa kanilang muka, habang si Aya na may nakatingin din sa kanya na parang nagtatanong. May alam si Anton sa nangyayari, kaya mabilis niyang kinuha ang mga bata palayo dito. "Dad, it's Mom!" Utal ni Brandon habang papalayo sila sa babae. Alam ni Anton na nangungulila rin ang mga anak niya sa kanilang ina. Ngunit talagang hindi pa handa para sa kanilang panahon. Kaya naman pinalayo muna ni Anton ang mga bata upang mabalikan niya ang nakatulalang si Aya. "Are you okay?" Tila nag-aalala niyang tanong sa nakatulalang babae. "Pasensya ka na kung nabigla ka sa mga anak ko." Kumunot ang noo ni Aya sa narinig mula dito. "May anak ka?" Marahang tumango ang lalaki upang kumpirmahin ang sagot sa babae. Nakakagulat man para kay Aya, ngunit tinanggap niya ang sagot ng kanyang boss. Hindi niya kailanman nakita ang mga anak nito, kaya gano'n na lamang ang kanyang pagkabigla. "Tinawag nila ako, mommy. Bakit?" Napahinga ng malalim si Anton sa tanong ni Aya. "I know, it shocked you but huwag mo na lang isipin. They just miss their mom." Kumunot lalo ang noo ni Aya. Bakit nasan ba yung mommy nila? Napayuko si Anton sa tanong ng babae. He silently wished that he can tell her straight, pero alam niyang hindi niya gugustuhin biglain si Aya dahil hindi pa nito naaalala ang lahat. Kaya ngumiti na lamang siya at tinignan ng babae sa mga mata. Kinagabihan, tila naging isang palaisipan kay Aya ang itinanong niya kay Anton. Hindi siya sinagot ng lalaki
At ayaw din naman niya ipilit yon. 33 taon na siya at sa pagkakaalala niya, single siya magmula nung 20 pa ang kanyang edad. She had forgotten her past, kaya wala siyang maalalang may naging karelasyon siya. Crush? Siguro marami, pero boyfriend wala. Ngunit sa isang iglap, may kumirot sa kanyang ulo, dahilan para mapaupo siya sa kama. Napahawak siya sa kanyang sentido at bahagya iyong minasahe. Mom, Mommy. Boses yun ng parehong batang lalaki at babae, na tila ba tinatawag ang kanilang ina. Ngunit naiwan namang kunot ang noon ni Aya dahil mas lalong sumakit ang kanyang ulo. Kaya nagmamadali siyang pumunta ng mini kitchen. Kumuha siya ng tubig sa kasinikap na maglakad takbo pabalik sa kanyang kwarto upang kunin ang gamot sa bag niya. Nakakatulong yun para mawala ang kanyang sakit ng ulo. Ang sabi ng doktor, ganun daw ang nangyayari sa kanya, lalo pat hindi pa siya tuluyang gumaling. At nang makuha niya ang gamot, bumalik din siya ng kusina at doon ininom yun. Nanginginig siya at hinahabol ang sariling paghinga. Unti-unting nararamdaman niyang nagiging ayos na ang kanyang paghinga. Napahawak siya sa sariling dibdib at inisip na pamilyar ang mga boses ng mga bata kanina. Parang narinig niya na yon. Maya-maya may tumunog na katok mula sa pinto. Napalingon siya doon at naisip kung sino ang kumakatok. Napalunok pa siya bago sinilip sa peepholes kung sino yon. At na makita si Anton, agad niyang pinagbuksan ito. Malaking ngiti ang iginawad ni Anton sa kanya. Napangiti na rin siya pabalik sa hindi malamang dahilan. Para siyang pinakakalma ng ngiti ng kanyang boss. How was your stay? Tanong ni Anton sa kanya. Ang dalawa'y nasa resto ng resort. Inanyayahan ng kanyang boss si Aya na sumabay na dito sa hapunan. Nakaupo sila ng magkaharapan. Okay lang. Nasaan yung mga anak mo? Tanong ni Aya nang mapansing. Wala ang mga bata sa paligid. Nadulog na sila. Maaga silang kumain kaninang 6:00. Tumangulang siya sa sagot ni Anton. Sa hindi inaasahan, parang may bumabara sa panlunok ng dalawa. Dahil wala ni isa sa kanilang masyadong nagsalita. Pareho nilang sinulit ang hapunan at nagsalo pa sa isang bote ng wine. What happened to her? Biglang tanong ni Aya matapos niyang inumin ng wine sa kanyang wine glass. Sorry to open this up. Curious lang, wag mo nang sagutin kung di ka komportable. Napalingon naman si Anton sa kanya. Nabaril siya. Nabaril? Bakit? Napalunok ng matigas si Anton, kaya mabilis itong uminom ng wine sa baso. They are after her. Gusto nilang kunin ang asawa ko. At hindi nila titigilan ang pinakamamahal ko. Hanggat di nila nakikitang wala na siya. Kumunot ang noon ni Aya sa narinig. Bigla siyang naintriga kaya mas tumahimik na lang siya. Na dahilan, kaya nagpatuloy na rin si Anton. There was this guy. Obsessed sa kanya yung lalaki. Kalaban ko sa trabaho. Delikado ang field namin. Ngunit mas mataas ang respeto sa panig ko kaysa sa kanya. Come to think of it, we're expanding and have wide resources. Ngunit ang gusto nilang kunin sa akin ay ang asawa ko. Hindi ko alam kung bakit. Alam naman ng lahat, nakasal kami. Ngunit tila may gusto pa rin kumuha sa kanya. Ngunit ang totoo naman talaga, malapit lang din sa lalaki ang gustong umagaw sa babae. Ang lala naman yung lalaking yan. Komento ni Aya. Tumango naman si Anton at ngumisi, diba? At ang mas malala pa doon, she was almost violated. Hindi ko lang siguro sinunod ang kutob ko nun. Nung nag-club ang misis ko, sigurado mawawala siya sa akin. Ba't mo siya hinahayaang mag-clubbing? Don't get me wrong, pero may mga lalaking hindi matino, lalo na kapag nasa bar.
At maaagawan ka talaga't mawawala sa'yo ng tuluyan yung asawa mo. Mahal ko eh. She was beautiful and a badass too. Marunong siya ng martial arts kahit ano. Ngunit talagang may nilagay sa inumin niya. Napailing na lang si Aya sa kahuminga ng malalim. Nasaan na siya ngayon? Somewhere near me. Ang kaninang kunot na noon ng babae mas lalong kumunot sa narinig. Wow, don't tell me multo na siya. Huwag mo akong takutin kasi mapapatay talaga kita, sir. Napatawa si Anton sa sinagot ng babae. Diba nga? Huwag mo na akong tawaging Sir, just Anton. Nasa bakasyon ka at nasa bakasyon din ako. We should call each other by our respective names. Ngingiti na sana si Aya sa sinabi ng lalaki. Ngunit may napansin siyang mukhang hindi napansin ni Anton. Do you have a gun? Biglang tanong niya sa lalaki. Bahagya namang nagulat si Anton sa itinanong niya. Napalunok siya na matigas at napatango na lang ng seryoso habang tinitignan ng diretso sa mata ang babae. Nakuha naman kaagad ni Aya ang nais ipahiwatig ni Anton. Kaya pa simple niyang isinilid ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa at tinanggap ang inabot ng lalaki na baril. 6 o'clock, mag-isa. Huwag kang gumalaw para hindi tayo mahalata. Maotoridad na payo ni Aya na tinanguan naman ng lalaki. Pulang soldier dress ang suot ni Aya na bumagay naman sa kanyang balat. Tinignan ni Aya si Anton sa mata na kahit na pinayuhan na ang lalaki, ay tila sumenyas pa rin ito gamit lang ang paningin. Saka makahulugan niyang pagngiti dito. Excuse me, Anton, but I think I have to find a bathroom. Kunwaring paalam niya. Binasa ng lalaki ang sariling labi gamit ang dila dahil sa pamumutla. Ramdam ni Aya kung ba't namumutla si Anton. Maging siya hindi alam kung bakit may nakamasid sa kanilang dalawa. Sa huli, tumayo na si Aya at akmang tatalikod na siya nang bigla naman niyang paputukan ng baril ang taong nagtatago sa likod ng mga damo. Narinig niya ang pag-ungol ng natamaan, kaya agad nila itong pinuntahan ni Anton. At nang tuluyan na sila makalapit, isang taong nasa undercover suit ang bumungad sa kanila. Nakatakip ang mukha nito kaya hindi agad nila makilala. Ngunit ang importante naman, nabaril niya ito sa binti. At alam nilang hindi ito basta-basta makakalayo. Nagtawag naman ng security si Anton upang linisin ang bumungad sa kanila. Si Ayan naman nakahalukip-kip lang habang tinatanaw ang nabaril na ngayon ay papalayo kasama ang security. Napakunot ang noo niya habang nag-iisip kung ba't ganun kabilis ang naging kilos niya. And knowing that there are bushes, hindi niya rin alam kung paano naging asintado ang pagbaril niya. Yet somehow, it satisfied her. Kaya napangiti na lang siya ng lihim. I didn't know you're still a sharpshooter. Puri ni Anton sa babae na agad namang nagpintig ang kanyang tenga sa narinig. Still? What do you mean by that? Nakita mo na ba akong bumaril noon? Pinag-cross ni Aya ang kanyang braso sa gitna ng dibdib. Saka pinagtaasan ng kilay si Anton. Alam niyang boss niya ang kinakausap niya ngayon. Ngunit pinayuhan naman siya kanina na ayos lang na maging kaswal sila sa isa't isa. Have we met before? Dagdag niya na siya namang nagpakabas sa lalaki. Napalunok ng matigas si Anton nang makaramdam ng tensyon sa tanong ni Aya. Napansin niyang unti-unti nang bumabalik ang pag-uugali nito. At konting tiis na lang at konting panahon, paniguradong maaalala na sila ni Aya. Sa huli umiling si Anton bilang sagot. No, pasensya na kung gumamit ako ng salitang still. Nadulas ng dila ko. You know, I'm still amazed about how sharp you were earlier. Ngising sagot niya sa babae, kaya naging maaliwalas na ang mukha ni Aya. Ganun ba? Gulat din naman ako eh. Hindi ako sanay na humawak ng baril, ngunit sa panaginip ko para akong binabalik-balikan.
Na marunong daw akong humawak ng baril at asintado yung pagpaputok ko. Yun nga lang, di ko alam kung alin ang totoo. Para bang sinasabi lang ng isip ko na panaginip lang yung lahat. But tonight was not a dream. Hiniram ko yung baril mo at asintado kong nabaril yung kaninang nagmamasid sa atin. Mas lalong napangiti si Anton. Hindi pa bumabalik ang alaala ni Aya, pero yung skill nito sa gunfiring, bumalik na. Bakit nga ba may nagbabantay sa atin? Anong meron? May kalaban ka? Nagtatakang tanong ni Aya sa lalaki. Tumango naman si Anton. Like what I've said earlier, may mga kalaban pa rin ako. Kahit pa wala na sa akin ang asawa ko. They really want you dead, huh? Pero paano yan? You have kids. Kung gusto ka nilang patayin, panigurado madadamay ang mga bata. Hindi yan. Paano ka naman nakakasiguro? I mean, sa pagkakaalam ko kapag may kalaban, sa partido nila nakaplano talagang walang ititirang buhay. Kaya hindi natin alam kung mabubuhay ba yung mga anak mo. Kung papabayaan nila yon. Ngumuso naman si Anton at pakunwaring nag-iisip. You got a point though. Pero paano kaya kung bantayan mo sila? I mean, tinawag ka nila mommy kanina. They probably see you as their mother. Wow, talagang ako? Wala akong kaso sa pagbabantay ng mga bata. Pero over ka sa nakikita nila sa akin yung mommy nila ha? Bakit magkamukha ba kami? Napahinga ng malalim si Anton. At napaisip. Hindi kayo magkamukha. Dahil ang asawa ko at ikaw iisa lang. Sabi ni Anton sa isip. Pagkatapos ng gabing yon, nagdesisyon na sila pareho na pumasok sa kanika nilang tinutuloy ang kwarto. At habang nasa shower naman si Aya, naging palaisipan pa rin sa kanyang inalok sa kanya ni Anton na magbantay ng bata. Delikado ang mga bata, lalo na gayong nagpapakita ng senyales ng trespassing ang mga kalaban. Gusto niyang bantayan ng mga bata, gustong gusto. Naaawa siya sa nangungulilang tingin ng mga ito, na kahit hindi naman siya ang ina ng mga bata, tila ba gusto niyang tumayong ina sa mga ito kahit sa simpleng pagbabantay lang. Akmang lalabas na si Aya sa shower, nang biglang madulas siya, na naging dahilan ng pagtama ng ulo niya sa sink. Nakaramdam siya ng matinding sakit, na siyang pagkawala ng kanyang malay. Sumikat ang araw, habang nakatingin si Aya sa kawalan. Nakaupo lamang siya sa kama, habang malalim ang iniisip. Ngayon, alam niya na kung bakit gano'n na lang ang naging pagtawag ng mga bata sa kanya. At hinding-hindi siya nagkakamali, na ang lalaking kasama niya kagabi ay isang mafia boss. Asawa niya pa. Asawa niya si Anton. At naaalala niya na ang lahat. Simula nang magkamalay siya mula sa pagkakabagsak. Napalunok pa siya. Dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang mga bata at ang asawa niya. Ayaw niyang biglain ang mga ito. Ngunit tumunog naman ang doorbell, dahilan upang mapatingin siya sa pintuan. Ilang segundo pang lumipas, saka siya tumayo. Sinilip niya ang peephole at nakita ang mga bata ito. Ang mga anak niyang si Jenny at Brandon. Dali-dali niya itong pinagbuksan. Mabilis na niyakap ang dalawa. Saka pinatuloy sa loob ng kanyang silid. Mommy! Maligayang sambit ng kambal nang makapasok sila sa kwarto. Mga anak ko! Naluluha niyang bigkas sa bayakap muli sa dalawa. Bumalik na po memories mo? Tanong ni Brandon nang kumalas sila saglit sa yakap. Tumango naman si Aya. Yehey, maglalaro na po ba ulit tayo? Namiss ko po ikaw kalaro, Mommy. May pangungulila sa boses ni Jenny na hindi naman nakayanan ni Aya, kaya niyakap niya itong muli. Pasensya na kayo ha, kung matagal ako nawala. Dati parang mga bata pa lang kayo pero ngayon, big boy and big girl na kayo. 3 years po namin kayong hinintay, Mommy. Daddy kept on monitoring you tapos binigyan niya kami ng pictures niyo. Ayaw pa po kasi ni Daddy na palapitin kami sa inyo kasi it's dangerous daw po. Kwento ni Brandon. Napatango naman si Aya sa sinabi ng anak.
Yes, anak. Delikado pa talaga ngayon. Pero huwag kayong mag-alala. Naaalala na ni Mommy ang lahat at handang-handa ako kayong protektahan. May ngiting saad niya sa mga bata. Saka sila muling niyakap ng mahigpit. Bago maingat na iginiya palabas ng kwarto. Naaalala na ni Aya ang mga tagabantay ng anak niya. Kaya doon niya muna iniwan ng mga bata upang puntahan ang asawa niya. Pahiram ng baril at dagger, ibabalik ko lang mamaya. Paghingi niya ng pabor sa isa sa mga tagabantay ng anak niya. Fully loaded ba to? Nagangat siya ng tingin sa bantay. At nakita niya itong tumango. Bahagya pa niyang tinapik ang balikat ito saka umalis. She knows where her husband is. At ngayon, pupuntahan niya ito upang gumanti. Hindi naman sila magkalaban. Ngunit gusto niyang malaman kung bakit siya nito binaril. Nagmamakaawa na siya noon na huwag siyang barilin. Ngunit hindi pa rin to nakinig at talagang ginawa pa nga. Mabuti lang sana kung isang beses. Ngunit dalawang magkakasunod na putok pa talaga ang iginawad sa kanya. Nasaktan siya roon kahit pa man matagal na yon. Narating niya ang opisina ng kanyang asawang si Anton at kinutuban na naroon ito sa loob. Gulat pa siya na makitang walang bantay sa harap nito. But she didn't let her guard down. Itinago niya sa likuran niya ang baril at marahang kumatok ng 3 beses. At wala nang sumagot, kaya unti-unti niyang binuksan ang pinto ng opisina nito. Madilim dahil nakababa ang blinds. Tila ba'y di pa napapasukan ng araw. Maingat siyang kumilos papasok at pinalibot ang mata sa kabuuan ng opisina. Malinis ito. Kampante na sana siyang mag-isa lang siya nang makita niya ang isang munting galaw sa salamin. Kaya agad niya itong tinutukan ng baril at papuputukan na sana nang bigla naman siyang sinugod, dahilan para bumagsak siya sa sahig. Naalala mo na ha? Tanong ni Anton sa kalmadong tono, ngunit agresibo ang mga kamay sa paghawak sa kamay ng asawa kung saan naroon ang baril. Binaril mo ko? Gigil na sagot ni Aya. Saka binitawan ng isang kamay sa baril upang mabilis na hagilapin sa shorts niya ang dagger. Hindi ito napansin ni Anton kaya gano'n na lang ang pagdaing nito sa sakit. Nang bumaon sa hita nito ang dagger na hawak ni Aya. Napabitaw ang lalaki sa asawa at gumulong pagilid habang iniinda ang sakit ng pagkakasaksak. Hinawakan muli ni Aya ang baril, yun nga lang yung mabilis na kapagtago si Anton. I had to do that. Bakit? Because of your stupid stepbrother? I only did that to disguise your death, Aya. Alam mo may mga bata, di ba? Madadamay at madadamay sila kapag di ko yun ginawa. Napasinghal naman si Aya. Talaga? Talagang ako pa yung binaril mo? Kung may malaking tsansa na pwede mo namang barilin yung gago mong stepbrother. Bakit? Do you think na babae ako? Kaya mabilis na ako mawala? Baka nakakalimutan mong hindi lang ako basta babae. May anak tayong kakailanganin kong alagaan. Ngunit sa 3 taon kong pagkawalan na sayang lahat. Palingalinga pa si Aya habang hinahanap si Anton. At buti na nga lang talaga at may mga bakas ng dugo sa sahig. Kaya yun ang sinundan niya. She was smiling as she thought that she could get her revenge. But the last trace of blood stopped. Tila ba'y inagapan agad yun ni Anton. Will you please put the gun down? Magpapaliwanag ako. Mahinahon itong suhestyon habang nagtatago pa rin. Hindi naman takot ang lalaki na mabaril. Ngunit sa asawa niya lang naman talaga siya takot. Simula nung ikasal siya dito, wala siyang ipinangako sa sarili kundi ang matakot lang sa Diyos at sa sariling asawa niya. He was scared of losing the love of his life. Takot din siyang magalit ito. Kaya gano'n na lang kung magtago siya ngayon. At ano sa tingin mo yung gagawin mo kapag binaba ko yung baril ko? Aagawin mo? Papatayin mo ako ulit? May panlalaban namang sabi ni Aya. Hanggang sa napilitan ng tumayo si Anton, itinaas nito ang kamay at tinignan ng asawa mata sa mata.
Nangungulila rin ito na parabang gusto nitong hagkan na lang ang kanyang asawa at sumuko. Wala namang may gusto sa kanila sa sitwasyon na ito. Kaya sa huli, binaba na lang din ni Aya ang kanyang baril. Pareho silang napahinga ng malalim. Masyado nang tensyonado ang dalawa, kaya napaupo na lang si Aya sa sahig, habang si Anton naman ay dahan-dahang nilapitan ng asawa. Hindi niya alam kung anong gagawin pero niyakap niya ito. Labis siyang nangulila sa kanyang asawa. Hindi mo alam kung gaano ko kinasasabi ka ng pagbalik ng memorya mo. I miss hugging you this tight, my love. Ang hirap magpigil. Bulong ni Anton sa tenga ng asawa. Para namang may humaplos sa puso ng babae na napabuntong hininga siya, saka mas inilapit ang sarili niya kay Anton. She longs for him too. Pareho silang nawalay sa isa't isa ng matagal. Ang init ng pagmamahalan nilang matagal nang nawalay sa kanila ay muling nanumbalik. Isa lang ang nasa isip ni Aya. Swerte siyang muling bumalik ang alaala niya. Parehong nakangiti ng malapad sina Jenny at Brandon habang nakatingin sa kanilang mga magulang. Nasisiyahan silang bumalik na ang kanilang mommy. They also long for her too. Kahit pa man na hindi nila nahahawakan ang mommy nila sa personal sa loob ng 3 taon, nakikita naman nila ito kahit sa malayo. Ngunit hindi maaalis ang pagkamis sa kanila. Simula kasi nung i-anunsyo ng ama na aalis ang mommy nila. Pinayuhan silang kahit makita nila ang mommy nila, wag na wag nila itong lalapitan para manatili itong ligtas. At nakakatuwa nga na sa murang edad nila, marunong silang umintindi. Matapos nilang magbonding na magkapamilya, nakipag-solo banda din si Aya sa kanyang mga anak. Na-miss niya ang mga ito ng labis. Kaya naman, sobrang saya din ng dalawang bata. Hindi man nila nahawakan ng pisikal ang ina nila noong una na makita nila ito sa resort. Bawing-bawi naman ngayon dahil niyayakap na sila nito. Di ka na po ba aalis, mommy? Tanong ni Jenny na may himig ng parehong pagtataka at pag-aalinlangan. Gusto rin nilang wag na munang magpakampante dahil baka gaya ng dati, mawala na naman sa kanila ang kanilang ina. Napatingin si Aya sa anak na nagtatanong. Tinignan niya ito mata sa mata sa kahinalikan ng noon nito. Ganon din kay Brandon. Nabuhay muli ang puso niya sa isipang makakasama niyang muli ang nalayo sa kanyang pamilya. Umiling si Aya bilang tugon sa anak. Mapapatawad mo rin kaya si Daddy? Si Brandon naman ngayon ang nagtatanong. Kumunot ang noon ni Aya. May alam ba ang anak niya sa lahat? Alam mo ba kung paano ako nawala? Pabalik na tanong ni Aya na tinanguan naman ni Brandon. Nakita ka po nun kung paano po kayo nabaril. Binaril. Pagtatama ni Aya sa anak niya. Ngunit mabilis ang pag-iling ni Brandon. Wala po ibang choice si Dad, Mom. Yung wala na po siyang maramdamang tibok ng puso mo. He cried and blamed himself. Wala nga pong 1 minuto nun pinadala ka niya agad sa ospital. He tried saving you and thank God po na buhay ka. Napansin ni Aya ang pagpatak ng luha sa mata ng anak. At nung nagkamalay ka po, umalis siya sa tabi mo nung sinabi ng doktor na may amnesia ka. Hindi ko pa po alam kung ano yon, kaya nag-search ako. Na-hurt po ako pati si Jenny dahil baka hindi niyo na kami maalala. Namalaya na lang din ni Aya na tumutulo na rin pala ang luha niya. Lubos siyang nasaktan sa sinabi ng anak. Talagang alam nilang lahat ang nangyari. At hindi itinago yun ni Anton sa mga ito. At aminado rin si Anton na pinagsisihan nito ang nangyari. Napuno ang kanilang silid ng iyak dahil sa lungkot. Ngunit napalitan naman ng saya nang mapagdesisyon na ni Aya na gawa ng merienda ang mga bata. May mga mangga naman at stock cream sa storage. Kaya gumawa siya ng mango float. Kasama niya ang mga bata sa kusina at hindi niya rin inasahan ang pagsunod ni Anton. Kahit pa man nangungulila pa rin siya sa kanyang asawa, hindi pa rin niya maiwasang magtampo.
Kaya ganoon na lang ang naging pagyuko ni Anton nang tapunan siya ni Aya ng isang matalim na titig. Hiyang-hiya pa rin si Anton. Pero alam nitong gusto niya lang silang protektahan. 3 linggo na ang lumipas. Magkahiwalay pa rin ang kwarto sina Aya at Anton. Hindi na rin umiimik ang lalaki. Ayaw niyang sumama ang loob ni Aya. Kung magtatanong siyang muli kung saan ito matutulog. He doesn't want to annoy her. Daddy, di pa rin kayo bati ni Mommy? Tanong sa kanya ni Jenny. Umiling si Anton sa kamapait ng ngumiti habang nakayuko pa rin. Nahihiya siya dahil mabilis makaramdam ang kanyang mga anak. Alam talaga ng mga ito na hindi sila ayos ni Aya. Gusto niyo po help namin kayo ni Kuya Brandon? It's already an adult matter, baby. Huwag na kayo sumali. Sagot ni Anton sa anak. Pero Dad, Anak, I can do it alone. I miss your mom. At hindi pwedeng tutunganga lang ako, kaya gagawin ko ang lahat to earn back her trust. Trust me, magiging masaya tayo ulit. hinalikan agad ni Anton ang noon ni Jenny matapos sabihin yon. Oras na rin kasi ng pagtulog. Siya ang nauna sa paghalik sa noo sa kanyang anak na babae dahil nasa kabilang kwarto si Aya. Wait for your mommy to come here, ha? Sabi ni Anton na tinanguan naman ng bata. Tumayo na siya at lumabas. Ligtas naman ang dalawa niyang anak. Kahit paman magkakahiwalay ang kwarto nila. They all live in the same building. May CCTV na rin kaya namomonitor nilang lahat. At nang maisara ni Anton ang pinto, siya namang pagbungad ni Aya sa kanya. Nakakrus sa mga braso nito sa dibdib, na tila ba kanina pa ito naghihintay. Napayuko na lang din si Anton sa nagbigay daan sa babae. Samantalang si Aya namay, napapaisip habang nakatitig sa kisame ng kwarto niya. Tapos na siyang mag-goodnight kiss sa mga anak nila ni Anton. Parang may dumagan na mabigat sa kanyang dibdib. Nang namalaya niyang 3 linggo na at nakayanan niyang hindi pansinin si Anton. Walang yakap at kahit goodnight kiss sa asawa niya. Nagtatampo pa rin talaga siya pero namimiss niya na ito. Kaya naman kinabukasan ng magising siya ay nakita niya ang kanyang mga anak na nasa dining ng resto. Ngumiti siya rito at humalik sa mga pisngi ng mga ito. Ngunit ang kanyang matay hindi mapirme. Tila may hinahanap. Nasaan ang daddy niyo? Tanong ni Aya sa mga bata na wala namang ibang sinagot sa kanya kundi tanging kibit-balikat lang. Napanguso siya. Weird kasi sa kanya dahil mukhang ito yata ang unang pagkakataon na wala sa pagkainan ang asawa niya. Siguro busy na naman sa trabaho. Akmang uupo na sana siya nang bigla namang pumasok sa resto si Anton na may kasamang ibang babae. Nagtatawanan pa ang dalawa na mas ikinagulat ni Aya. Gumapang sa sistema niya ang inis. Kaya padabog niyang hinila ang upuan sa kabinagsakang katawan paupo. Nagulat ang lahat ng nandun sa resto. It was loud, kaya imposibleng hindi sila mapalingon. Pati na si Anton at ang babaeng kasama nito. Nilingon ni Aya ang lalaki sa katinapunan ng matalim na tingin ang babaeng kasama nito. Sopistikada ang babaeng kasama ng kanyang asawa. Kulay pula ang labi dahil sa lipstick. Maayos ang pagkakaayos sa pagmumuka. Wala namang ibang nagawa si Aya kundi umirap lang. Mas nakapagtatampo sa kanya ang makita ang ganong tagpo. Matapos kumain dali-dali ng tinungo ni Aya ang firing range, ipinagkatiwala niya ang kanyang mga anak sa mga bantay nito. Gusto niyang ibaling ang atensyon sa ibang bagay. Gusto niyang mawala sa isip niya kung gaano kasaya ang asawa niya at ang babaeng kasama nito. Sa sandaling yon, asintado kong bumaril si Aya. Nakailang practice paper na siya dahil sa punit-punit na ang nababaril niya. Ngunit hindi pa rin niya mapakalma ang sarili. She is still frustrated about it. Iba talaga yung nagagawa ng selos, no? Ang pamilyar na boses na yon ang nagpatigil sa wala sa sariling si Aya. Halo-halo kaagad ang mga tanong sa isip niya.
Ngunit alam niyang hindi siya mapapalambot nito. And she has no time for it. Kaya naman kunwari niyang pinagtaasan ng kilay si Anton. Nakangisi ito habang nakatingin sa kanya. Isa lang ang alam ni Aya sa mga sandaling yon. Inaasar siya ng lalaki. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong. Checking on my wife. Why? Napasinghal naman siya. What for? Eh di ba may kasama ka na kanina? Why not pay attention to her? Who? Eh di yung sopistikadang babae na kasama mo't katawanan kanina. Mas lalong lumawak ang ngisi ni Anton. Observant, huh? Napaawang ang labi ni Aya. Now, she knew it was a trap. Hindi niya mapigilan ng sarili kaya napairap na lamang siya sa inis at umalis na doon sa firing range. Ayaw na muna niyang makita ang asawa niya dahil naiinis na siya dito. But how can she avoid him? Kung sa paligid na napupuntahan niya, naaalala niya lagi ang asawa niya. Napasabunot na lang siya ng sarili niyang buhok sa inis. Walang iya! Nanatiling naiirita ang ekspresyon niya sa 4 na magkakasunod na araw. Iniiwasan niya talaga si Anton dahil sumama ang kanyang loob. Ayaw niya namang magsinungaling na hindi siya nagsiselos dahil kahit paano asawa niya pa rin ang lalaki. At kahit paman may tampuhan sila, hindi pa rin yun tama. Hindi kaaya-aya na may kausap itong iba. Hanggang sa isang gabi, matapos mabigyan ng good night kiss sa mga anak niya, bigla na lamang din bumungad sa kanya si Anton. May dalang gitara at bungkos ng bulaklak at ibinigay sa kanya. Natigilan si Aya sa tagpong yon. Hindi malaman kung anong paandar ng asawa niya. Ngunit nang bigla itong tumugtog ng gitara, alam na kaagad ni Aya na hindi basta-basta ang effort na ginagawa nito. Ito kasi ang unang pagkakataon na ginawa ito ni Anton at kumabog ang kanyang puso sa labis na kaba at kilig. Kumanta ito ng theme song nila. At habang kumakanta ang lalaki, hindi napansin ni Aya ang pagbuhos ng luha sa kanyang mga mata. Mafia boss man si Anton. At hindi gaano kagaling manlambing. Ngunit kapag kumakanta na ito na ang sarili nitong paraan para mapaibig siya ng lubusan. Pinalis agad ni Aya ang kanyang luha matapos kumanta ng lalaki. Nakuha pa niyang magtaray ulit. Ano yan? Tanong ni Aya nang biglang iabot sa kanya ni Anton ang bulaklak. Flowers for you. Para saan? Para sa'yo. Sagot ni Anton sa malambing na boses na hindi niya inaasahan. Kaya natameme siya saglit. Tumikim siya nang sa ganon maalis ang kung anong bumaras sa kanyang lalamunan. Bakit? Kasi miss na kita. Gusto kong umuwi ka na sa akin, mahal ko. Inuwian mo na yung mga anak natin, paano naman ako? Sa mga salita ni Anton, tila hindi lang din bibig ang nagsabi nun kundi pati ang mga mata nito. Nakita yun ni Aya, damang-dama niya, ang pangungulila sa kanya ng asawa. Umuwi naman ako nandito nga ako ngayon Sagot naman ni Aya na inilingan ni Anton. Sa akin, Aya, sa akin. Umuwi ka rito sa puder ko at sa mga anak natin. Gusto ko maramdaman ko na inuwian mo ako bilang asawa. Gusto kong yakapin mo ako, halikan mo ako. Matulog tayo sa iisang kama at sabay magising sa umaga. Ang sandaling yon ang siyang nagpabilib kay Aya. Lalo na nang makita niyang bumagsak ang luha sa pisngi ni Anton. Nakita niya ulit ang pagluha nito na hindi basta-basta nakikita. Once in a blue moon, kumbaga. Napayuko ito nang mapansin itong masyado siyang nag-oobserba sa asawa. Miss na kita, mahal ko. Kailan mo ba ako patatawarin? Gabi-gabi na lang ako hindi makatulog kahit na dapat naman ako makatulog. Pero ginugulo mo yung sistema ko. May kulang pa rin. May kulang sa kama. Wala ka doon. Gusto ko makatabi ka at makayakap. Magsasalita pa sana si Anton
Nang lumapit si Aya, hinawakan niya ang pisngi ng asawa at binigyan ito ng sinserong halik. Isang halik na may halong pananabik sa isa't isa. Pareho nila itong na-miss. Pinulupot naman din ng babae ang kanyang braso sa batok ng asawa para mas palalimin ang halikan nila. Alam nilang tulog na ang mga bata, kaya wala nang nakakakita sa kanila na ganito sa hallway, maliban na lang sa taong kung sino mang nagbabantay sa CCTV. At nang kumala sila pareho sa halikan, saka sila nagpalitan ng matamis ng ngiti. Papakasalan kita ulit. Biglang saad ni Anton na siyang gumulat kay Aya. Nasa beach side sila habang tinitignan ng madilim na kalangitan. Bakit pa? Kasal naman na tayo ah. I know. It's just that I want to marry you 1,000 times because I love you. Sagot ni Anton na siya namang nagpangiwi kay Aya. Ginawa lang yun ng babae dahil nakaramdam siya ng kilig at ayaw niya ipaalam kay Anton na kinikilig siya. Hindi nga. Ba't mo gustong ikasal tayo ulit? Ah, okay. Para gusto mo mag-honeymoon tayo ulit, no? Tinawanan siya ni Anton. I would do anything, Aya. Kahit gaano pa karaming beses tayong ikasal, hindi ako magsasawang pakasalan ka ulit. Dahil alam ko, Aya, alam ko sa bawat kasal na yon, sa altar, patungo ka sa akin palagi. Sa akin ka uuwi. Alam kong mahal mo ko kahit pagbali-balik na rin ang mundo. Paano kung hindi kita kilala? O hindi kita naalala kaagad? Nakagat ni Anton ang sariling labi. I will still make sure that you'll know me. At ako pa rin ang lalaking maghihintay sa'yo sa altar. We're a good pair, Aya. Walang iba makakapasok sa relasyon natin. Tayo lang. Sa sandaling yon, muli na namang siniil ni Anton ng halik si Aya. Kung sa iba'y madali silang magsawa sa halik, si Aya? Hindi, basta galing sa asawa niya. Ito ang paborito niyang hobby ng asawa niya, ang halikan siya ng paulit-ulit. Bigla namang may pumalakpak at sumipol na ikinatigil ng dalawa. Wow! Wow! Tignan mo nga naman, oh. Ang akala'y patay na buhay pa pala. Ani Hernon, ang stepbrother ni Anton, na obses kay Aya. Traidor ka rin, Anton eh. Bakit hindi mo pinaalam sa akin na buhay pala ang asawa mo? Share sana tayo. Nagpanting ang tenga ni Aya sa narinig. Hindi ako laruan para basta nalang ipamahagi, Hernon. Hindi kita kinakausap, huwag kang sumabat. Siya namang agap ng lalaki. Alam mo, yan ang nagustuhan ko sa'yo eh. Talas ng dila mo. Yan din siguro ang dahilan kung ba't mo nadali tong kapatid ko. Hindi kita kapatid. Singit naman ni Anton. Wala akong kapatid na parang baboy kung mag-isip. At hindi ko kailanman ipapamahagi ang asawa ko dahil akin lang siya. Akin lang ang asawa ko. Ngumuso si Hernon. Saka tumangutango. Impressive. But you know? Nagulat sina Aya at Anton nang napapalibutan na sila ng mga tauhan ni Hernon. 6 lamang yun. Ngunit cornered pa rin sila. Napalingon si Aya sa asawa. Saka tinapunan ng isang nagtatanong na ekspresyon. Anong magagawa mo kapag pinaghiwalay ko kayo ng asawa mo? Natigilan ng dalawa sa sinabi ni Hernon. Saka naman nakaramdam ng paghawak sa kanilang braso. Nagpupumiglas sila ngunit masyadong mahigpit at may pagkakadiin ang pagkakahawak sa kanila. Kaya hindi na sila masyadong gumalaw dahil nasasaktan din sila. Sinenyasan ni Hernon ng mga tauhan na ilapit sa kanya ang babae na ginawa din naman ng mga tauhan nito. Gumapang ang pandidiri at kilabot sa sistema ni Aya nang maramdaman niya ang palad ni Hernon sa kanyang pisngi. Hindi niya maiwasang manginig, ngunit hindi naman siya nagpapadala dito. Bitiwan mo ko. Wala kang karapatang hawakan ako. Nagpupumiglas din si Anton nang makita ang sandaling yon. Nagngingit-ngit ang kanyang ngipin sa galit. Kaya bigla, malakas siyang umatras at mabilis na humiga para mapatumba ang may hawak sa kanya. Sandali siyang nabitawan kaya nakuha niya ang tiyempo
para kunin ang baril sa suit ng kalaban at barilin ng tatlo. Sumunod din ang pagkamatay ng may hawak kay Aya, ngunit mabilis ding nakiramdam si Hernon at tumakas ito habang hila-hila ang buhok ng babae. Ano ba? Bitawan mo ko! Sigaw naman ni Aya dahil nasasaktan na siya. Yan talaga ang sakit niyo mag-asawa, no? Hinding-hindi kayo titigil para sa isa't isa. Kasi mahal namin ang isa't isa, Hernon. Lintik na pagmamahal yan. Anong saysay ng pagmamahal? Kundi ka naman napunta sa akin. Kundi naman ako pinalad, ha? Tumigil ang dalawa sa fountain ng resort. Ito ang sentro kung sino ang lalabas sa kaniga nila mga kwarto, ay siya ring makakakita ng kaganapan sa ibaba. Ngunit mabuti na lang, soundproof ang mga pinto at dingding ng mga kwarto dito sa resort. Naaalala rin ni Aya na walang mga dayo dahil ginawa muna ang family use ni Anton na resort sa loob ng 2 buwan. Pinlano kasi nito noon dahil gusto ni Anton na sa loob ng 2 buwan na yon maalala niya na ang lahat. Tapos na ako mahalin ka sa malayo eh. Inggit na inggit ako na umuo ka sa gago kong kapatid. Hindi gago si Anton, Hernon. Huwag mo siyang matawag-tawag na ganyan. Hindi. Gago siya. Kasi lahat ng gusto ko napupunta sa kanya. Walang natitira sa akin. Binigyan ka naman niya ng parte sa negosyo niyo ah. Ano bang dinadrama-drama mo dyan na walang sayo? Hindi makasarili si Anton. Pero hindi ka napunta sa akin. Kasi hindi kita mahal. Sigaw ni Aya na siya namang sampal kay Hernon. Hindi kita mahal. Alam mo ba yon? Pinili ko yung kapatid mo dahil mahal ko siya. Ikaw hindi. Ba't mo ba pinipilit ang sarili mo sa taong hindi ka naman mahal? Kaya ka nasasaktan ngayon eh. Tanga-tanga mo para agawin ako sa asawa ko na kapatid mo. At kaya nga siguro hindi ka pinalad. Sobra kang makasarili. Ganyan kakitid yung utak mo. Gusto mo sa'yo lahat. Hindi ka na nandaloy ng mundo, Hernon. Isang malakas na sampal ang iginawad sa kanya ni Hernon. Ito ang nagpatigil sa kanya. Hinablot nito ang buhok niya dahilan upang mapadaing siya. Wala kang karapatang pagsabihan ako. Ang talas talaga ng dila mong babae ka, no? Sa mga sinasabi ng lalaki, walang pinakinggan si Aya roon. Dahil kumukuha siya ng tiyempo para hanapin sa suit nito ang dagger. May hawak itong baril. At wala na itong spare sa suit kaya dagger ang hinahanap niya. At nang makita sa bandang hita nito, ay sakto namang pag-akto ni Aya na ibinababa ang katawan niya para maabot ang dagger. At nang maabot niya ito, walang pasabing sinaksak niya ito sa lalaki na siyang ikinatigil nito sa pagsasalita. Bigla, may lumabas na dugo mula sa bibig nito. Tumalsik din ito sa bandang liig at mukha ni Aya. Tanga ka na nga sa pag-ibig. Nagpakampante ka pa dahil babae ang hawak mo. Baka nakalimutan mo. Gustong-gusto na kitang patay nun nung malaman ko obsessed ka sa akin. Bago pa man ako barilin ng asawa ko, isa lang ang nasa isip ko. Na kung mabibigyan man ako ng pagkakataong mabuhay, ikaw ang papatayin ko. And guess what? It's a wish come true. Gago ka. Hindi. Mas gago ka. You let your guards down because you thought I'm just a woman. But you know what? Napadaing pa si Hernon sa sakit nang mas idiin pa ni Aya ang dagger sa liig nito. Asawa ako ng malupit na mafia lord. I am self-trained. But I was also trained by my husband. Nung sinabi niyang delikado ang sitwasyon ng mga bata dahil sa pagiging obsessed mo sa akin, doon na nagtulak sa isip kong papatayin kita para hindi na magalaw ang pamilya ko. Sa huli, hindi na nag-aksaya pa ng laway si Aya nang makita niyang hindi na gumagalaw si Hernon. Patay na ito. Nakarating din si Anton na maaliwalas sa mukha at nakangiti pa. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Naiiritang tanong ni Aya. Nothing. Ba't namumula ka? Kinilig ako eh. I heard. Sinabi mo. Asawa ako ng malupit na mafia lord. Proud ka pala sa akin. Nagkibit balikat si Aya at pinagcross ang braso sa dibdib at maangas na tinignan si Anton. Well, at some point, yes. Asawa naman talaga kita. Malupit ka rin. Dahil ako ang asawa mo, binaril mo.
Buti na lang nagpaliwanag yung mga anak mo. Namutla agad ang mukha ni Anton nang marinig ang sinabi ni Aya. They know? Tumango ang babae. Nakita ka ni Brando noon. Hindi pa niya maunawaan masyado, ngunit kalaunay, nagpalusot kang umalis ako para protektahan sila. And they understood the situation. Nagmana nga talaga sa'yo ang isang yun, no? I mean, na-impress ako sa murang edad nila marunong silang umintindi. They don't ask questions, they just observe. Namana rin nila yan sa'yo. Ang alin? Ang pagiging observant. Napatawa naman sila pareho. Saglit silang natigilan at tila may iniisip. Mr. Anton Guerrero, do you accept Mrs. Aya Ruiz Guerrero as your wife again? Tanong naman ni Aya sa pabirong paraan. Of course, I will always do. At pagkatapos nga ng ilang buwan, ikinasal silang muli. They are really in love. Hindi na rin humaba ang seremonya dahil gusto ni Anton na mag-honeymoon ulit sila. For better or for worse, alam nilang sa huli, pipiliin pa rin nila ang isa't isa. Tuwang-tuwa naman ang kambal, maging ang mga bisitang dumalo because the wedding was so grand. Napatingin na mag-asawa sa isa't isa habang may ngiti sa labi. In their eyes, walang ibang naroroon kundi pananabik at saya. And their hearts were happy at that moment. I have a confession. Sabi ni Anton habang nakaupo sila pareho ni Aya sa duyan. Kaharap nila ang dagat at pinapanood ang papalubog na araw. What is it? Do you remember that number? Yung text sa'yo? Napaisip naman si Aya. Isa lang ang naalala niyang numero bago pa niya maalala ang lahat. Bakit? That's me. What? Yep, that's me. Hindi ko alam kung paano ko lalapitan eh. Hindi ko naman pwedeng lapitan at harutin ka na lang habang boss mo ako. But the company knew our relationship. Bakit hindi? Hindi mo pa ako naalala. At baka ako mabigla ka. Lumayo ka. I just don't want that. Napanguso si Aya. Ngunit kalaunan, hinalikan niya ang asawa. Mahal nga siya nito. Dahil kahit man nag-iisa siya, hindi siya pinabayaan. Sa simpleng text message, buo na ang babae. At sa sandaling yun, alam nilang parehong wala nang makakasira sa kanilang dalawa. Wala nang magpapahamak sa kanilang pamilya. They are all safe now and living the life they dreamed with love and happiness. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Angelina Bondok, Lelani Tagamulila, Mary Tauring, Ara Adjani, Merly Limon, LV Candotol, Laura, Ritz Mia, Sunshine Sotalbo, at Maria Loy. Maraming salamat po sa inyong lahat.